Hi! So, tatalakayin ko sa video na to ay ang 10 common math problems na lumalabas madalas sa civil service, sa kung ano-ano pang mga college entrance test, katulad ng UPCAT at iba pa. Lumalabas din to madalas sa mga college scholarships, katulad ng DOST at OWA. So, sa ngayon, simulan muna natin ito sa item number 1. Isosolve natin ang x sa equation na to. So, 4 to the x minus 2 to the x plus 1 equals to 3. Anong topic nga ba ito? Ang letter x natin ay nasa exponent ng bawat number. Ang topic na to ay exponential equation. Mapapansin natin na itong 4 ay equal lang siya sa 2 squared. So, may something in common dito sa bases natin. So, isulat natin dito sa gilid na ang 4 ay equal siya sa 2 squared. So, ibig sabihin, ang 4 to the x equal siya sa 2 to the 2x. I-rewrite natin itong equation na to as 2 to the 2x minus 2 to the x plus 1 equals to 3. Meron din tayong mathematical property na kapag meron tayong number a to the x plus y, equal lang yan siya sa a to the x times a to the y. I-apply natin siya dito sa 2 to the x plus 1. 2 to the x plus 1 equals 2 to the x times 2 to the 1. Itong 2 to the 1, equal lang siya sa 2. So, pwede na natin siyang isulat as 2 times 2 to the x. Ngayon, pwede natin siyang i-rewrite na 2 to the x minus 2 times 2 to the x equals to 3. Ngayon, i-isolate natin tong 3 dito sa left-hand side. Kaya mangyari ay 2 to the 2x minus 2 times 2 to the x minus 3 equals 0. Ngayon, ano kayang pwede natin gawin para mahanap natin yung x dito? Ilalat natin ang isang variable. Sabihin natin letter u. Kung anong common nila. Ang common nila dito ay 2 to the x. Such that kapag i-rewrite natin yan dito sa kabila, magiging u squared minus 2u minus 3 equals 0. Ngayon, pwede na natin itong i-factor out. So, kapag i-factor out natin yan, ang mangyari ay isulat natin itong dalawang u. Pagkatapos, may common factor na 3 at 1. Since negative dito sa bandang 3, pagkatapos negative naman itong bandang 2, kapag isusubtract natin sila, or kapag ipag-a-add natin sila, mas mataas dapat itong negative 3. So, plus dito. Ngayon, ipaghiwalay natin sila. U minus 3 equal to 0. Pagkatapos, u plus 1 equals 0. Kani-kanina lamang na inassign natin tong letter u as 2 to the x. Pwede na natin siya ibalik dito. 2 to the x minus 3 equals 0. So, ilipat natin yan. Equals to 3. Pagkatapos, meron tayong property na kapag meron tayong a to the x equals to b, kapag isosolve natin ang x niyan, ibababa natin ang a as base ng logarithm of b. I-apply natin dito. So, ibababa natin ng x. Pagkatapos, itong 2, magiging base siya ng logarithm ng 3. Itong kabila naman, u equals to negative 1. Ulitin ko, ang u ay ginawa nating 2 to the x. So, pwede na natin siya ibalik dito. Negative 1. X equals to logarithm of negative 1 to the base u. To the base 2, rather. Mapapansin natin na walang solution itong logarithm of negative 1 to the base 2. Invalid siya. So, ibig sabihin, ang final answer natin ay ito. X equals to logarithm of 3 to the base 2.
I-consider naman natin ang item na to as item number 2. The small circle passes through the center of a large circle. The area of the shaded portion is 27 pi square units. What is the radius of the smaller circle? Meron tayong fact na ang area ng isang circle ay pi r squared. Ngayon meron tayong dalawang circle dito. Yung bigger at saka yung smaller. So sabihin natin ang area ng bigger circle ay equal siya sa pi times radius ng bigger squared. Samantalang ang smaller circle naman, area niya ay pi times radius ng smaller circle squared. Ngayon, meron tayong given dito ng area ng shaded portion na 27 pi square units. So, ibig sabihin, kukunin muna natin ang area na itong malaking circle, isusubtract natin siya sa area ng smaller circle. Nakalagay din dito na small circle passes through the center of a large circle. Ibig sabihin, ang radius na itong malaking circle ay equal siya sa diameter ng smaller circle. So, ibig sabihin, ang radius na itong maliit na circle, radius ng maliit ng circle ay kalahati ng radius ng malaking circle. Ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, kukunin natin yung difference ng area nila para makuha natin yung area ng shaded portion. So, difference ng area nila, area ng malaking circle minus area ng smaller circle equals area yan ng shaded portion. Ang area niya ay 27 pi square units. So, kahit hindi na natin ilagay itong part na to. Ngayon, i-substitute natin ang values nila mula dito sa sinulat natin kanina. Pi times r sub b squared minus pi r sub s quantity squared equals to 27 pi. Mapapansin natin mula sa ginawa nating equation na to, kapag nag-cross multiply tayo dyan, ang radius ng malaking circle ay equal siya sa 2 times radius ng smaller circle. Pwede natin itong magamit para i-substitute sa equation na to. Kaya natin gagawin yan para magkapareho sila ng variables. Ibig sabihin, pag pareho ng variables, gusto natin silang gawing like terms para pwede natin silang i-add or subtract. Ngayon, kung i-substitute natin yan dito, pi times, ang RB natin ay 2RS, quantity squared minus pi RS squared equals to 27 pi. I-distribute natin tong square dito sa loob ng parenthesis. Ang mangyari ay pi times 4r sub s squared minus pi r sub s squared equals to 27 pi. Ngayon, like terms itong dalawang to. Ibig sabihin, pwede natin silang isubtract na. Ang mangyari dyan, kapag isubtract natin yan ay 3 pi r sub s squared equals to 27 pi. Ngayon, gusto nating matira itong r sub s. So, divide natin both sides by 3 pi. Cancel out na itong 3 pi sa left hand side, kaya matitira ay r sub s squared equals 27 divided by 3 equals to 9. Pagkatapos, tanggalin na natin tong pi. Magka-cancel out sila eventually kasi common sila sa numerator at saka denominator. Ngayon, square root natin both sides. Kaya ang mangyayari ay radius ng smaller circle equals to 3 units. So, balik tayo sa main question. Anong radius ng smaller circle?
So, actually, nasagutan na natin to. Ang radius ng smaller circle ay 3 units. I-consider naman natin tong item na to as item number 3. Ayon sa figure na to, meron tayong given na dalawang hypotenuse. Ang isa ay itong side MP, pagkatapos ang value niya ay 2. Samantalang ang isang hypotenuse naman ay NO. Given niya ang 3 na value. Hinahanap sa atin ay ang sin x. Ito ang x. Ayon sa formula natin ng SOHCAHTOA, ang sin x ay equal siya sa opposite over hypotenuse. Ayon sa side ng triangle na to, itong part ng triangle na to, kung ito ang given na degree, ang opposite dito ay ang part na to. Or ang sin x equals side OP over hypotenuse. Ang hypotenuse sa part ng triangle na to ay itong 3. Itong pinakamahabang side ng triangle na to. Itong side NO na may value na 3. Itong hinahanap dito, sin x OP over 3. Ayan na sana ang final answer kung meron palang value itong OP. Pero walang value. So, ibig sabihin, kailangan pa nating hanapin yan. Paano kaya? Una sa lahat, kailangan gamitin muna natin yung Pythagorean theorem. Sabihin natin na itong part na to ay ang letter C, ito ang A, at ito ang B. So, kapag i-apply natin yung formula na yan, C equals to A squared plus B squared ayon kay Pythagoras, ang value ng C natin ay NO squared equals, ang A natin ay NP squared plus ang B ay equals OP squared. Since gusto nating hanapin itong OP, ibig sabihin, i-transpose natin tong NP squared sa left hand side. Kung gagawin naman natin yan, OP squared equals to NO squared minus NP squared. Ngayon, meron tayong value ng NO. 3 ang value na itong NO. Pero itong NP, pansinin natin, walang given na value dito sa diagram. So, ibig sabihin, merong function or merong kailangang gawin dito sa part ng triangle na to such that mahanap natin yung NP. Mapapansin natin na given tayo ng 45 degree na angle dito at saka yung hypotenuse na 2. So, ibig sabihin, pwede din natin gamitin ang sin theta. So, dito na lang sa gilid, sin 45 degrees equals, ang opposite ng part na to ay itong NP over hypotenuse na 2. I-cross multiply natin. So, ang mangyari dyan, NP equals to 2 sin 45 degrees. Ngayon alam natin na ang sin 45 degrees ay square root of 2 over 2 lang yan. Kopyahin naman natin tong 2 dito sa labas. Ngayon, magka-cancel out lang eventually itong parehong 2. So, nakuha na natin ngayon ang value ng NP. At ayan ay square root of 2. Ngayon, pwede natin siyang i-substitute dito. So, ang mangyari,
OP squared equals, ang NO natin ay may value na 3 ayon dito sa given na to. 3 squared minus, ang NP ay square root of 2. Squared. Simplify natin. OP equals square root of 9 minus 2. So, ang OP equals square root of 7. Ngayon, meron na tayong value na itong side OP. Pwede na natin siyang i-substitute dito. So, sin x equals to OP over 3. So, ibig sabihin, ang sin x equals square root of 7 over 3. Ito dapat ang final answer. I-consider naman natin tong item na to as item number 4. Given tayo ng a plus b equals to 2c, evaluate natin to. Tandaan natin na meron tayong mathematical law. So, i-recall natin tong exponent law na to na kapag given tayo ng 2 to the x at saka 2 to the y, ang equivalent niyan ay 2 to the x plus y. Samantalang kapag given naman tayo ng 2 to the x over 2 to the y, ang equivalent nito ay 2 to the x minus y. Ngayon, i-apply natin to siya sa part na to. Kapag given tayo ng 2 to the x times 2 to the y all over 2 to the z, ang equivalent nito ay 2 to the x plus y minus z. At sa given na to, meron lang siyang exponent na 1 over c sa labas. So, ilagay na lang natin yan dito. Times 1 over c. Ngayon, i-assign natin. Itong x equals to a minus b times b. Pagkatapos, ang y naman equals b minus c times c minus a. Samantalang ang z naman equals c plus b times c minus b. Ngayon, pwede natin silang i-compute manually para ma-simplify natin. So, lahat ng mga to i-substitute lamang natin dito. I-simplify muna natin tong letter x. So, x equals, distribute lang natin to sa loob. Ang mangyari equals to ab minus b squared. Samantalang ang y naman, kailangan nating i-multiply ito. Itong x, pagkatapos b minus c times c minus a. Negative c times negative a equals to positive ac. Samantalang, negative a times b equals to negative ab. Negative c times c equals to negative c squared. At b times c equals bc. Ito ang letter y. So, y equals sum neto. bc minus ab plus AC minus C squared. Lastly, itong letter Z. So, sa letter Z, ang kailangan niyan, product ng C plus B at saka C minus B. Gawin natin manually. Negative B times positive B equals to negative B squared. Negative B times C equals to negative BC. C times B equals positive BC. C squared ang C times C. So, ang Z ay equal siya sa C squared
Cancel out na tong dalawang to. Minus b squared. So, meron na tayo niyan. Ngayon, kunin muna natin tong x plus y. So, kapag ipag-add natin yan, x plus y, i-add natin dito. Ang value ng x equals ab. Ilagay natin dito sa like terms niya at saka yung b squared. Walang b squared dito, so ilalagay na lang dito sa gilid. So, magka-cancel out lang tong parehong ab. Kaya ang natira ay x plus y equals bc plus ac minus c squared minus b squared. Ngayon, isusubtract naman natin tong letter z. Ayon dito. So, minus z equals, kung magiging negative z to, kailangan i-distribute din natin ang negative dito sa left hand side. Kaya mangyayari dyan ay negative c squared plus b squared. So, kapag ginawa natin yan, mag-cancel out tong parehong b squared. Kaya matitira ngayon ay bc plus ac minus 2c squared. Ayan ang x plus y minus z. Ngayon, pwede na natin siya i-substitute dito. So, meron na tayong 2 to the x plus y minus z to the quantity of 1 over c. 2 to the bc plus ac minus 2c squared. Quantity of power of 1 over c. Ngayon, sa first statement ng problem natin, a plus b equals to 2c. So, pwede pa natin i-factor out itong letter c sa part na to. So, 2 to the c times a plus b minus 2c squared. 1 over c sa labas. Ngayon, pwede natin i-distribute itong 1 over c sa loob. Dito. At saka dito. Kaya ang mangyayari dyan ngayon, equals 2 to the c over c times a plus b minus 2c squared over c. So, equals, magiging 1 na lang to. So, 2 times a plus b minus 2c. Kasi matitira na lang ng c dito sa itaas. Kasi mag-cancel out sila eventually dahil common sila. Ngayon, sa first statement, itong a plus b na to, ulitin ko lang na equal siya sa 2c. So, pwede siyang i-substitute doon. Equals 2 to the 2c minus 2c. Ngayon, 2c minus 2c equals 0. So, ang answer dito ay 1. I-consider naman natin ang item na to as item number 5. So, meron din tayong rule na i-apply dito katulad na lamang dun sa previous item natin. So, sabihin natin 2 to the a times 2 to the b times 2 to the c all over 2 to the d. Ang mangyayari dyan ngayon, ipag-a-add natin tong a, b, at c. Kasi magkakapareho lang naman sila ng index. Minus d. Given na pareho din sila ng index, 2. Pero in this case, mapapansin natin na hindi sila magkapareho ng index. Pero pwede natin siyang ipagpareho. Kasi itong 2, pwede natin siyang i-convert into means of 2 to the power of something. Mapapansin natin na ang 8, equal lang siya sa 2 cube.
So, kung i-rewrite natin to, meron tayong 2 to the n times 2 to the n plus 1 times 2 to the n plus 2 all over 2 to the 3n. Ngayon, i-consider natin itong a equals to n, b equals to n plus 1, c equals to n plus 2, at saka d equals to 3n. Lahat ng mga ito, i-substitute natin dito. Kaya ang mangyayari, 2 to the, o ipag-add na lang na muna natin sila. Much better kung gagawin muna natin yun. So, a plus b. So, ang a equals to n. Pagkatapos yung b equals to n plus 1. Equals a plus b equals to 2n plus 1. Ngayon, kailangan pa nating i-add itong letter c. So, ang c natin dito ay n plus 2. Plus c equals n plus 2. So, sa left hand side, merong a plus b plus c equals, i-combine natin yung like terms dito, 2n plus n equals to 3n plus 3. So, meron na tayong a plus b plus c. I-subtract naman natin tong letter d. Itong 3n. So, minus d equals to a plus b plus c minus d. Ang d dito ay equal siya sa 3n. Subtract. Magka-cancel out lang tong dalawang 3n, so ang natira ay 3. So ngayon, i-substitute na natin tong value na to. Equals 2 to the, ang part na to, na-solve na natin dito. Itong part na to, equals 3. So ang final answer dito dapat ay 8. Consider naman natin tong item na to as item number 6. Solve natin ang x dito sa logarithmic equation na to. Meron tayong property ng logarithm na kapag given tayo ng ganito, logarithm of x to the base a, itong b na to, pwede natin siyang i-transfer dito. Equal siya sa b log of x to the base a. Kung i-apply naman natin siya dito, sa part na to, ang mangyari dyan ay 2 log of x to the base 5. Kopyahin na lang natin tong right hand side. Hindi nag-a-apply yung law na yan dito. Kasi nasa labas naman tong square na to. So, ito yung law. Ngayon, pwede natin siyang ilipat dito sa left hand side. Kaya ang mangyayari ay, or kahit ito na lang, para positive pa rin ang mangyayari dyan. So, logarithm of x to the base 5 squared minus 2 logarithm of x to the base 5 equals 0. Ngayon, mapapansin natin na common sa kanilang dalawa ay itong logarithm of x to the base 5. So, pwede natin sila i-factor out. Factor out natin to times logarithm of x to the base 5 minus 2 equals to 0. Ngayon, pwede natin sila ipaghiwalay. Itong value ng logarithm of x to the base 5 equal to 0 at saka logarithm of x to the base 5 minus 2 equal to 0. Ngayon, hanapin natin ang value ng x. Dito, ang mangyayari,
Before natin to sagutan, may i-recall lang tayong law ng logarithm. Na kapag meron tayong given na logarithm of x to the base a equals to b, aangat itong b. Magiging exponent siya ng a. So, magiging x equals to a to the b. Sa case na to, b itong letter or number 0, tapos a itong number 5. So, ang mangyari dyan, aangat itong 5. Itong 0 pala rather. Aangat siya. So, 5 to the 0 equals to 1. Meron tayong solution set na x equals to 1. Samantalang dito naman sa right side, i-transpose lang natin tong negative 2 dito sa right hand side kaya magiging positive 2 siya. Logarithm of x to the base 5 equals to positive 2. Magiging exponent lang itong 2. So, x equals to 5 squared. X equals to 25. So, ang solution set niya ay 1 at saka 25. Ayan dapat ang sagot dito. I-consider natin ang item na to as item number 7. If 4 to the x equals to 8 to the y squared, then x over y squared equals, ano kaya ang sagot dun? Kopyahin muna natin tong 4 to the x equals to 8 to the y squared. Mapapansin natin na isa siyang example ng exponential equation. Paano nga ba mapapakancel out itong mga indexes natin? Ayun ang goal natin dito. Para makuha natin tong x at saka y. Mapapansin natin na ang 4 equals lang siya sa 2 squared. Samantalang ang 8 naman equals siya sa 2 cubed. Ngayon, i-substitute natin sila dito. 2 squared, copy x, equals 2 cubed, copy y squared. Ngayon, pwede na natin ipag-cancel out itong indexes natin. Saka natin kopyahin itong exponents. Ang goal natin dito ay masagot itong x over y squared. So, ibig sabihin, divide natin both sides by y squared. So, mag-cancel out na tong y squared dito sa right hand side. Pagkatapos, hindi natin gugustuhin itong 2 dito sa left hand side. So, ibig sabihin, divide din natin both sides by 2. So, cancel out. So, ang natira, kung lilinisin natin yan, x over y squared equals to 3 halves. Ayan dapat ang final answer. Consider naman natin to as item number 8. Find the area of the shaded region if AB equals to 4 cm and ABCD is a square. Square itong buong to, so ibig sabihin, magkakapareho lang sila ng sides na 4 cm, 4 cm. So, AD equals to 4 cm at 4 cm. Ngayon, mapapansin natin na ang isang buong square na yan ay natatabunan ng 4 na 1/4 ng circle. Identical ang mga yan. Ibig sabihin na identical ay magkakapareho lang. So, ibig sabihin, kailangan muna natin kunin itong shaded region. Kapag kukunin natin yan, kailangan kunin natin yung area ng square minus area ng circles natin. Itong isang circle na to, 1/4 lang ng area ng isang buong circle. Ang area ng circle ay pi r squared. So, 1/4 times pi r squared. Pagkatapos, 4 yung 1/4 na yan. So, ibig sabihin, i-multiply natin to ng 4. So, equals ayan na ang area ng shaded region. So, para mas maintindihan tong ginawa natin, itong part na to ay 4 na 1/4 lang ng area ng circle. So, ngayon meron tayong unknown dito na radius. Pero base sa picture, kalahati ng circle ay
tinatabunan netong square na to. So, ibig sabihin, ang radius na to ay kalahati netong part ng square na to, which is 2 centimeters. So, ang area naman ng square ay side square lang. Side square minus, cancel out na tong dalawang 4 actually. So, ang mangyari dyan ay pi r squared. Etong side na to equals 4 centimeter. So, 4 centimeter quantity squared minus pi. Ang radius ay 2 centimeters quantity squared. Ito ay 16 centimeters squared minus pi times 4 centimeters squared. Ngayon, ang mangyari dyan ay 16 centimeters squared minus 4 pi centimeters squared. So, dapat ang final answer natin dito ay 16 minus 4 pi centimeters squared. Ito ang final answer dapat. I-consider naman natin ang item na to as item number 9. Find the area of triangle EHF if GH equals to 6. Ibig sabihin, itong part na to ay 6. So, para mahanap natin tong triangle or area na itong triangle na EHF, kailangan muna natin hanapin ang area na itong part na to, ng buong triangle na to. Ibig sabihin, ay area ng triangle EGF. Isusubtract natin siya sa area ng triangle na to. Ibig sabihin, area ng triangle EGH. Ayan ang area ng triangle EHF. Ngayon, i-recall muna natin kung ano nga ba ang formula ng area ng isang triangle. Ang area ng isang triangle ay equal siya sa 1/2 times base times height. Isa-isahin natin sila kung ano nga ba yung base at height ng bawat triangle na to. Para sa triangle EGF, kopyahin natin yung 1/2. Pagkatapos, ang base naman nito, triangle EGF, equals lang siya sa GH plus HF. Ayan ang base niya. Pagkatapos, yung height naman yan ay simply EG. Minus 1/2 base na itong triangle EGH equals to GH. Pagkatapos, yung height naman niya, EG din. Magkapareho sila ng height ng triangle EGF natin. So, 1/2 times base times height din. Mapapansin natin sa equation na to, factorable ang 1/2 at saka EG. So, pwede natin siyang ilabas times EG times GH plus F H minus GH. Ngayon, meron tayong given na GH. Itong part na to. Pero, unknown itong part na to, EG at saka HF. Kung sa diagram pa lang, unknown ito. At saka ito. Paano nga ba natin mahahanap yan? Unahin muna natin tong EG. So, mapapansin natin na meron na tayong angle dito. Pagkatapos, meron din tayong given na opposite ng angle na yon. So, ibig sabihin, hanapin natin tong adjacent. Sa SOHCAHTOA, ang angkop na trigonometric function dyan ay itong TOA. So, gamitin natin tong tangent. Dito na lang sa ibaba. Tangent 30 degrees equals GH over EG.
kailangan natin hanapin itong EG. Pagkatapos itong GH naman, ay given na tayo ng 6 niyan over EG. Itong tangent 30 degrees, equal lang siya sa sine 30 over cosine 30. Kung i-cross multiply natin, ang mangyayari dyan ngayon ay EG times sine 30 equals 6 cosine 30 degrees. Ngayon, ang sine 30 equal lang siya sa 1/2. Samantalang, ang cosine 30 naman equal lang siya sa square root of 3 over 2. Meron tayong 2 sa magkaparehong side doon sa denominator natin. So, ibig sabihin, pwede natin sila i-cancel out. Kaya ang natira sa left-hand side ay EG equals to 6 square root of 3. Ngayon, pwede natin i-substitute ito. 6 square root of 3 ang part na yan. So, isa na lang unknown natin, itong HF na lang. Paano nga ba natin mahanap yan? Mahanap natin yan kapag ipag-combine natin itong angles natin dito. 30 plus 15 equals 45 degrees. Pagkatapos, gagamitan natin sila ng SOHCAHTOA. Susuriin natin kung anong angkop na trigonometric function na gagamitin dito para ma-solve itong HF. So, ibig sabihin, itong HF na belong siya sa part na opposite na itong 45 degrees. Pagkatapos, meron din tayong given na adjacent. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin itong TOA. So, dito lang ulit sa baba. Tangent of 45 degrees equals itong buong opposite na to. Itong part na to. GH or opposite plus HF kasi unknown itong HF over itong na-solve natin na adjacent which is 6 square root of 3. Ngayon itong tangent 45 degrees equal lang siya sa 1. Equals ang GH equal siya sa 6 plus HF all over 6 square root of 3. Ngayon, kung i-cross multiply natin yan, malilipat ang 6 square root of 3 sa left hand side equals 6 plus HF. So, kung ililipat naman natin to sa isang side, ang mangyari, HF equals to 6 square root of 3 minus 6. Ayan ang HF. So, ang part na to ay 6 square root of 3 minus 6. Ngayon, wala na tayong unknown. Na-solve na natin sila. So, pwede na natin silang i-substitute dito. So, equals 1/2. Yung EG na nakuha natin dito ay 6 square root of 3. Times GH equals to 6 plus ang HF natin equals 6 square root of 3 minus 6 minus GH equals 6. Kopyahin na lang natin tong 1/2 times magka-cancel out na tong dalawang 6 natin dito. So, ang nangyari ay natira itong 6 square root of 3 minus 6. Actually, dapat nag-cancel out itong 2 at saka 6 dito. Kaya natira dapat dyan 3. 3 square root of 3 times itong part na to equal siya sa 18 times 3. Times 3. Kasi square root of 3 times square root of 3, magiging 3 lang yan. Minus
3 times 6 equals to 18. Copy natin ang square root of 3. Ngayon, 18 times 3 equals 24 to 54. Equals 54 minus 18 square root of 3. So, ito dapat ang final answer natin. Ito ang area ng triangle EHF. I-consider naman natin to as last item para sa tutorial video na to, number 10. Find the values of x and y in the figure. So, ito ang hanapan natin ng values. Mapapansin natin na meron tayong dalawang triangles ipinagkadikit. Meron ng right angle dito sa kabilang triangle. Pagkatapos, meron na rin given na 60 degrees. So, malamang sa malamang, meron ng 30 degrees dito sa itaas. Samantalang dito naman sa kabila, meron ng 90 degrees din. Pagkatapos, meron ng 30 degrees. So, ibig sabihin, 60 degrees na dito. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin tong y muna. Before natin mahanap itong x. So, ngayon, para mahanap natin tong y, kakailanganin natin ng equations mula dito sa SOHCAHTOA. Kapag gagamitin natin itong 60 degrees, given tayo ng opposite at saka hypotenuse. Ibig sabihin, pwede natin gamitin itong SOH. Ibig sabihin, sine of 60 degrees equals, ang opposite itong y over hypotenuse na 2. Cross multiply, y equals to 2 sine 60 degrees. Itong sine 60 degrees, equal lang siya sa square root of 3 over 2. Magka-cancel out lang itong dalawang 2 natin, so ibig sabihin, ang y equals square root of 3. Ngayon, pwede natin siya i-substitute dito. Square root of 3 yan. Itong x naman na hanapin natin. Kapag hanapin natin ang x, meron na tayong given na kung gagamitin natin tong 30 degrees, given ay opposite. Pagkatapos, kailangan natin hanapin tong hypotenuse. So, ibig sabihin, pwede rin natin gamitin ulit itong SOH. So, sine of 30 degrees equals opposite na square root of 3 over hypotenuse na x. Cross multiply, ang mangyari, x equals to square root of 3 over sine 30 degrees. Ang sine 30 degrees equals 1/2. So, kapag i-simplify natin, ang mangyari dyan ay 2 square root of 3. Ayan ang sagot dito. Ang x equals to 2 square root of 3.